Sa mga nakaraang 3 taon ay naranasan natin ang pandemic, mga giyera tulad ng Russia, Ukraine at Israel-Hamas, at ang lumalala na West Philippine Sea issues. Lahat ito ay mayroong impact sa trading, food and fuel supply, economy and security. And as a whole, sa mga mamamayan ay nakakaapekto sa kanilang financial, material condition, sa kanilang individual health, whether physical, emotional, psychological, at mental. Marami tayong iba't ibang intindihin, lalo na sa mga personal na kalagayan ng bawat isa. Sa panahong ito na napakakomplikado ng mundo, marami ang litong-lito at gulong-gulo. Madalas, kapag di na natin kinakaya, nagkakaroon ng anxiety. At karamihan, mayroong mga tinatawag na generalized anxiety disorder o yung GAD, GAD. At nagmamanifest ang anxiety na to sa impatience, nervousness, hyperventilation, hinihimatay, hindi makahinga, nag-worry. Pero why worry when you can pray? Meron tayong God. Meron tayong God. Pray to Him. Praying is communicating with God. Praying is communing with Him. Praying is our spiritual breathing. The spirit groans in words the lips are unable to utter. Araw-araw tayo ay may mga hamon na kinakaharap. At sa mga ito, tayo ay may matibay na sandata, ang panalangin. Matapos isa-isahin ni Pablo ang mga kagamitang pandigma sa pakikipaglaban na ibinigay ng Diyos. Mababasa natin sa Efeso 6:13-17 ay itinagubilin niya sa verse 18, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Binigyan din ni Pablo ang manalangin sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Kailan? Pray at all times in spirit. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Kung gayon, ang pananalangin ay nararapat lamang na walang patlang, walang patid, sapagkat ito ay sa lahat ng oras, kumbaga 24/7, at sa tulong ng banal na Espiritu. Ito na ang buhay mo, ang buhay ng pananalangin. Ito ay ang ating pananatili at patuloy na pananahan sa presensya at kapangyarihan at karunungan ng ating Diyos. Ang pananalangin ay tulad ng ating paghinga sa pisikal. Sa ating pananalangin, tayo naman ay humihinga na espiritual. Ito ang halimbawang ibinuhay at ipinagkaloob sa atin ni Jesus. Buhay at masigla ang ating espiritu na patuloy sa paghinga dahil patuloy tayong nananalangin at patuloy nating nakakaniig ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Itinagubilin din sa Efeso 18 kung ano ang ipapanalangin. Ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Every prayer and request. Ano-ano ba ang bumabalisa sa iyo? Bakit ka nababagabag? Bakit ka nag-aalala? Meron bang pagsusulit na hindi nakapasa? Mag-retake, mag-remedial, mag-removal, may bukas pa. Enough for today is its own trouble, for tomorrow is another day. God's steadfast love is new every morning. Lahat ng bagay tungkol sa buhay na nakalaan sa Diyos ay nasa kapamahalaan at kalooban niya. Ang Diyos na siyang naghahari. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang pag-aaral, ang pagtatrabaho, ang pag-aasawa, ang kakayahang pinansyal, ang kalusugan, ang pag-iingat sa kapahamakan, ang kakayahang maglingkod sa kapwa, ang pag-aalaga sa kapamilya, kamag-anak, kapwa, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kaklase, mga katrabaho,
kaopisina, ang kakayahang magtaguyod hindi lamang ng sarili, kundi maging ng kapwa at lahat ng iba pa na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Paano? Stay alert in this with all perseverance and intercession for all the saints. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Hindi natin pababayaan ang pananalangin. Hindi kakalimutan. Hindi isa sa isang tabi dahil sa tuwi-tuwi na tayo ay hihinga. Hindi natin kakalimutan ang paghingang espiritual. Gagawin natin ang paghinga, may nagpapaalala man o wala. Gagawin natin ito dahil natural ang paghinga. Malilimutan ba natin ang huminga? Kahit sa isip mo, hindi mo na maalala ang paghinga. Nag-o-automatic ang sistema mo kapag sisinghap-singhap ka na, mahihimatay ka. At dahil na-memorize ng system mo ang paghinga, automatic mula pagpasok sa ilong mo hanggang sa lahat ng body parts mo na humihinga, tulad ng bibig, throat, voice box, windpipe, airways at lungs, at pati ng balat na 1% na oxygen humihinga rin, ay dadaloy ang hininga natin. So, kung ang pananalangin ay ang paghinga nating espiritual, hindi tayo magpapabaya. Patuloy tayong mananalangin sapagkat kapag automatic na ang paghingang espiritual, ito ay agad-agad na nariyan. Sa bawat sitwasyon, pagkakataon, pangangailangan ay mayroon tayong hiningang espiritual. Ang panalangin dulot ng Espiritong Banal na siyang kasama natin sa pananalangin. Para kanino? Sino at para kanino? Tayo pong lahat, tayo pong nakikinig. Tayo na tinubos ng dugo ni Kristo ay dapat manalangin at dapat ipagpanalangin kasi yun ang bilin sa atin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Tayo ang nakakaalam ng tagubilin na ito, tayo po ang mananalangin, at yung mga katulad natin, nakakaalam din ng tagubilin na ito, ay ipapanalangin ang iba pa, at maging tayo rin. So tayo pong lahat ay mananalangin, at tayo rin lahat ay ipapanalangin. Tayo po ito, lahat po ng nararapat ipanalangin ay ipapanalangin natin, lalo na yung mga pinabanal. Tayo po na pinabanal ng dugo ni Jesucristo nung una natin siyang tanggapin. Tayo po yun. Tayo po yung chosen nation. Tayo po yung royal priesthood. Tayo po yun. Ang pananalangin po natin ay communication. Communing sa nag-iisang source ng lahat ng biyaya at pagpapala at katugunan sa panalangin. Alive in Jesus. Lagi po tayong manalangin. Ito ay isang buhay ng pananalangin kapag tayo ay nasa Jesus. Sa Filipos 4:6-7 ay mayroon muling tagubilin si Pablo na sumusunod. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, sa Diyos ang lahat ng ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa buhay po namin to na kami ay maraming hamon na nakakaharap ay ang panalangin lamang po, Panginoon, ang aming mapapanghawakan sa lahat ng ito. At ito ay ang pakikipag-niig sa iyo, Lord God, by the Holy Spirit. Salamat po, O Diyos, sa tagubilin na to, na nariyan kang lagi
24/7, di mo kami iniiwan, di mo kami pinapabayaan. At naririnig mo ang lahat ng aming hinaing, ang lahat ng laman ng aming puso. At salamat, Panginoon, na pinadala mo si Jesus na aming maging tagapagligtas. Thank you, Father God, at parati, Lord, na ikaw lamang ang aming tatawagan. Ikaw lamang ang aming katugunan sa lahat ng aming hamon na kakaharapin. In Jesus' name I pray, amen.